Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito lamang yan sa News Force. Sa ulo ng mga balita, nakumpiskang oil tanker na may lulang 18 Pinoy seafarers ligtas sa Iran. El Nino inaasahang mas titindi pa. AFP planong magtayo ng karagdagang 9 na pasilidad sa South China Sea. Piston at Manibela nagsagawa ng protesta laban sa PUVMP. Gastroenteritis outbreak idineklara sa Baguio City. Teleserye version ng hit series na din lang ipapalabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Pinag-uusapan na ng Department of Migrant Workers o DMW na mapauwi ang 18 Pinoy crew nang nakumpiska ang oil tanker sa Gulf of Oman kamakailan. Nasa ligtas naman umanong kalagayan ang mga Pilipinong seafarers at nasa ilalim ng kustodya ng Iran. Target na makabalik ng ligtas sa bansa ang mga tripulante kung saan nakikipagnegosasyon pa ang Department of Foreign Affairs o DFA upang mapagtagumpayan ito. Kapit na mga motorista dahil nagbabadya na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ng ilang oil companies ngayong linggo. Partikular na rito ang diesel at kerosene na tataas ng 90 centavos kada litro habang 30 centavos naman kada litro sa gasolina. Inaasahan na magsisimula ang taas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw ng Martes sa mga kumpanya ng langis na nakatala sa inyong TV screen. Kung ikukumpara sa unang 11 araw noong 2022, ay bumaba ng 37% ang index at focus crime sa bansa. Ito ang inanunsyo ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. kung saan 37.19% ang ibinaba ng index crimes na tumutukoy sa mga krimeng laban sa mga tao at ari-arian. 37.32% naman ang ibinaba ng focus crimes na kinabibilangan ng murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, vehicle theft at motorcycle theft. Sa taong 2023, umabot sa 131 ang specialty medical centers ang naipatayo ng Administrasyong Marcos. Para sa detalye, narito si Francis Liudique. Sa isang video sa Facebook page ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kanyang inanunsyo ang pagkakaroon ng kabuang 131 specialty medical centers na naipatayo noong taong 2023. Ito ay mas mataas kung ikukumpara noong 2022 na 98 na ospital lamang. Ayon sa Pangulo, ito ay naging posible dahil sa kanyang nilagdaang Republic Act 11959 o Regional Specialty Centers Act. Sa ilalim ng nasabing batas, inuutusan nito ang Department of Health o DOH na magtakda ng mga specialty centers sa bawat rehiyon na tututukan ang iba't ibang uri ng karamdaman. Dagdag pa ng Pangulo, ito ay mas pinalawig sa 204 out of 218 na munisipalidad na ibig sabihin ay 91% ng munisipalidad ay may nakatakda ng mga doktor. Para naman sa taong 2024, nakapag-alat ng budget ang Administrasyong Marcos ng 11.12 billion pesos para sa pagpapatayo ng mga karagdagang specialty centers. Francis Liudique, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay hinikayat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na malaking tulong ang education programs ng programa para sa kanilang pag-aaral. Panoorin ang detalye. Upang matulungan ang mga desididong makapagtapos ng pag-aaral na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga programa ng gobyerno na maaari nilang pakinabangan para mabawasan ang gastos sa paaralan.
Ayon kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary ng Strategic Communications Romel Lopez, ang mga scholarship, grant in aid at student loan program ng Commission on Higher Education o CHED ay layuning mabawasan ang problema sa pinansyal ng mga individual na nais mag-aral. Dagdag pa niya, ang libreng edukasyon sa mga kwalipikado ay isang hakbang din upang maibsan ang kahirapan. Kaya't hinihikayat nito ang mga benepisyaryo ng 4Ps na makipag-ugnayan sa paaralan na kanilang papasukan para sa libreng edukasyon na programa ng pamahalaan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Muling nagpaalala ang Department of Science and Technology o DOST na mas titindi pa ang inaasahang mararanasan ng bansa ukol sa El Nino. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., may katamtaman hanggang matinding tagtuyot ang mararanasan mula sa Pebrero hanggang Mayo ngayong taon. Kaniya umanong ikinakabahala na muling mangyari ang El Nino noong 1997 hanggang 1998 na umabot sa bilyong piso ang nalugi sa sektor ng agrikultura. Sa ating ulat panahon, 9 na lugar sa Luzon ang posibleng makaranas pa ng pinakamalamig na temperatura bunsod ng umiiral na amihan. Kinabibilangan ito ng Basco Batanes, Tugigaraw City, Cagayan, Tanay Rizal, Lawag City, Ilocos Norte, Abukay, Bataan, Kasiguran, Aurora, Dagupan City, Pangasinan, Sinait, Ilocos Sur at Baguio City. Patuloy na magdadala ng malamig na temperatura at mahinang pag-ulan ang amihan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod pang araw. Susunod sa News Force. BI ibinahagi ang mga planong pagmomodernisa sa imigrasyon. Anim na pasaherong sakay ng isang nasirang motorbangka iniligtas ng PCG. AFP, planong magtayo ng karagdagang 9 na pasilidad sa South China Sea. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ukol sa South China Sea, plano ng Armed Forces of the Philippines o AFP na magtayo ng pasilidad sa ilang mga isla rito. Francis Riodique para sa balita. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, mas palalawakin pa nito ang mga isla na sakop ng Pilipinas sa South China Sea. Ito ay para sa kapakinabangan ng mga tropa sa militar at dahil na rin sa patuloy na tensyon sa pag-aagawan ng nasabing teritoryo sa karagatan. Kabilang dito ang mga isla ng Kalayaan, Scarborough Shoal, Benham Rise, Pag-asa, Titu, Likas, Parola, Lawak at Patag. Pagtitiyak ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr., ang hakbang na ito ay upang bigyan ng maayos na pang-araw-araw na pamumuhay ang mga sundalo na nakadeploy sa nasabing lugar. Dagdag pa niya ay may pondo ng nakalaan para dito. Patuloy pa rin ang modernisasyon ng ahensya sa pamamagitan ng pagbili ng barko, radar, aircraft na hindi lamang para sa territorial defense, ngunit para din umano sa internal defense. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nakiisa si Philippine Coast Guard o PCG Commandant Coast Guard Admiral Ronnie Gilgavan sa coordinating meeting kasama si Bureau of Corrections o BUCOR, Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na ginanap sa New Bilibid Prison o NBP, Muntinlupa City, Kamakailan.
Sa nasabing kaganapan ay napag-usapan ng mga opisyal kung paano palalakasin ang pagtutulungan ng PCG at Bucor para mapahusay ang pambansang seguridad at kapayapaan. Dagdag pa rito, tutugunan nila ang usapin ng pagbibigay sa PCG ng 20 ektaryang lupain sa loob ng NBP para sa paparating na mga proyektong pang-infrastruktura na makakatulong sa pagpapalawak at modernisasyon nito. Sa bahagi naman ng PCG, inalok nito ang paggamit ng mga surface asset ng Coast Guard at iba pang mga kagamitan at inisiatibo na makakatulong sa Bucor. Nitong kamakailan lang ay nailigtas ng Philippine Coast Guard o PCG ang 6 na pasaherong sakay ng isang nasirang motorbangka sa kalapit na karagatan sa Kalangugan, Barangay Rizal, Socorro, Surigao del Norte. Ayon sa ulat ng PCG, ang nasabing motorbangka ay umalis sa feeder port sa Barangay Navarro, Socorro upang tumungo sa Barangay 12 Katabaan, Dapa, Surigao del Norte. Nawala ng kontrol sa manibela ang motorbangka dahil sa pagkasira ng timon nito, dulot ng pagbugso ng hangin at malalaking alon na kanilang nakasalubong habang bumabiyahe. Agad namang sinagip ng Coast Guard Station Bukas Grande ang 6 na pasahero at hinilang distress motorbangka patungong Port of Socorro, Surigao del Norte. Nasa plano ng Bureau of Immigration o BI ang pagpapatupad ng modernization projects para sa pagpapabuti ng kalidad at seguridad sa bansa ngayong taon. Narito ang kabuoang balita. Ngayong taon ay planong ipatupad ng Bureau of Immigration o BI ang modernization projects para sa mas maayos at ligtas na Philippine immigration. Ito'y dahil aasahan ang pagdagsa ng mga dayuhan sa bansa dahil sa mga aktibong kampanya ng Department of Tourism o DOT. Kabilang sa mga plano ay ang pagkakaroon ng electronic gates, pagpapalawig ng e-services at pagpapadali sa proseso ng immigration sa mga cruise tourist. Sa ganitong paraan ay naniniwala si BI Commissioner Norman Tansinco na mas magiging malugod ito sa mga turista para magkaroon sila ng mas mahabang oras na maglibot sa mga tourist destinations sa Pilipinas. Ang planong pagmomodernisa ay sinusulong ng BI para mas maging epektibo at mabisa ang serbisyo nito sa mga biyahero at dayuhan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Upang pasiglahin at mapanatili ang mga kasanayan sa pamamahala ng basura sa mga daanan ng tubig at mga drainage area ay planong magtatag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng isang linear park sa San Juan River. Yan ang ating pangalamin sa ulat Princess Castro. Planong tayuan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng isang linear park ang kahabaan ng easement ng San Juan River sa Barangay Batis. Ito ay upang maprotektahan ang geological formation ng pampang ng ilog, matiyak ang wastong pamamahala ng solid waste sa lugar at hikayatin ang mga aktibidad na panlipunan na mas kapakipakinabang sa komunidad. Sa ilalim ng proyektong ito ay magkakaroon ng greeneries, material recovery facility, rain harvesting facility at sewage treatment plant sa tulong ng Department of Environment and Natural Resources upang matiyak na ang tubig na dadaloy mula sa San Juan River hanggang Pasig River ay malinis. Kaugnay nito ay magkakaroon din ng espasyo para sa jogging path, walkway at bikeway. Kamakailan ay nagsagawa ng inspeksyon sa ilog sina MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes, kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG Benhur Abalos at San Juan City Mayor Francis Zamora. Ayon naman kay Secretary Benhur Abalos, ang proyektong ito sa ilog ay magsisilbing showcase area para sa pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos at proyektong Pasig River Urban Development. Dagdag niyang pahayag, sa site na ito, planong itayo ang mga pabahay para sa mga informal settler families o ISF sa lugar. Bukod sa direktiba ng Pangulo na magbigay ng disenteng pabahay sa mga ISF, sinabi ni Artes na ang paglilinis ng mga daluyan ng tubig mula sa mga informal settlers
ay lubhang kapaki-pakinabang sa kapaligiran. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Ipinakita naman ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos ang kanyang suporta sa programang pambansang pabahay para sa Pilipino o 4P ng pamahalaan. Kasama ang ilang opisyal sa iba't ibang kagawaran ay tumungo si Abalos sa kahabaan ng San Juan para isagawang ocular inspection. Ito ay kaugnay ng pagpapaganda sa San Juan River at para na rin sa 4P program kung saan layuning matulungan ang mga low-income families. Alinsunod sa consolidation ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ay nagsagawa ng protesta ang grupong Manibela at Piston bilang pagtutol sa programang ito ng gobyerno. Yan ang balitang hatid ngayon ni Princess Castro. Ilan lang ito sa mga isinasambit na panawagan ng mga chopper ng pampasaherong jeepney alinsunod sa isinusulong na programang modernisasyon ng gobyerno. Ganap na alas 9 ng umaga, nagtipon-tipon ang grupo ng Manibela dito sa kahabaan ng UP Diliman upang magsagawa ng kilos protesta laban sa consolidation ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Kasama rin sa pagkilos na ito ay ang grupong Piston na nakilahok sa transport caravan na tumungo sa Welcome Rotonda. Ayon kay Mar Valbuena, chairman ng grupong Manibela, na hindi naman anya sila tutol sa modernisasyon bagkus ay sa konsolidasyon sa mga kooperatiba na nais ng gobyerno. Dahil hindi talaga sila pabor doon sa consolidation, doon sa pagpapalit ng unit na makatao, makatwiran at hindi po tayo malulugi, pabor po kami doon. Kaugnay nito ay sinabi rin ni Valbuena na ilan sa kanilang mga kasamahan mula sa mga probinsya ay hinarang at kinuhanan ng lisensya ng kapulisan sa mga checkpoint na nakatalaga sa Metro Manila dahilan upang magkaroon ng delay sa kanilang pagkilos ngayong araw. Doon po sa mga naharang, kinuha ang kanilang lisensya at hanggang ngayon naka-hold sila doon sa checkpoint. Nang wala namang violation, kung may violation sana, tikitan sila tapos paalisin na sana. Samantala, umantabay ang Quezon City Police District, Philippine National Police, Metro Manila Development Authority Enforcers at ilang kapulisan sa Metro Manila sa mga rutang dinaanan ng transport caravan para mapanatili ang seguridad ng publiko. Ganap na 1:50 ng hapon nang baybayin ng grupong Piston at Manibela kasama na ang ilang grupo ng aktivista ang kahabaan ng Welcome Rotonda dito sa Quezon City kung saan hinarang sila ng mga kapulisan at ilang mga enforcers ng Metro Manila. Magugunitang una nang ipinahayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na walang ekstensyong magaganap makaraan ang itinakdang palugit ng consolidation noong 31 ng Disyembre noong nakaraang taon. Ngunit papayagan namang bumiyahe ang mga hindi nakapag-consolidate hanggang 31 ng Enero taong kasalukuyan. Samantala, libu-libo mga tsoper at aktivista ang nakilahok sa pagkilos ngayong araw. Mula rito sa Welcome Rotonda sa Quezon City, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Focus. DOT nakiisa sa selebrasyon ng sinulog sa lalawigan ng Cebu. Gastroenteritis outbreak idineklara sa Baguio City. ₱1.2 billion gross ticket sale target ng MMFF 2023. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Focus.
Napatunayang kontaminado ang isang pinagmumula ng tubig sa lungsod ng Baguio. Ito ang kinumpirma kamakailan ng Department of Health o DOH. Dahilan ito upang makapagtala ng 30,087 self-reported na kaso ng acute gastroenteritis o nakakahawang diarrhea na dulot umano ng virus o bakterya. Bagamat patuloy na tinututukan ito ng DOH, pinapayuhan ng ahensya ang mga residente na siguruhing ligtas ang iniinom na tubig sa pamamagitan ng pagpapakulo ng 2 minuto bago ito gamitin o inumin. Nitong nagdaang linggo, ika-14 ng Enero, ipinahayag ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang kanyang lubos na suporta sa pagdiriwang ng Sinulog ng Cebu sa ginanap na sinulog sa lalawigan sa Cebu City Sports Center. Bilang isa ring Cebuano ay inihayag ni Secretary Frasco ang kultural na kahalagahan ng pagdiriwang sa lahat ng mga Cebuano na binibigyan diin ng paglalarawan nito sa kanilang malalim na pananampalataya at debosyon kay Senyor Santo Niño. Naabot ng Metro Manila Film Festival o MMFF ang target na 1.2 billion peso total gross ticket sales ngayong taon. Ito ay matapos ang naging 1 linggong ekstensyon ng film showing ng mga pelikulang kalahok sa MMFF mula sa unang itinakdang last day noong ika-7 ng Enero. Nalagpasan nito ang record na 1 bilyon at 69 na milyong pisong ticket sale noong taong 2018. Samantala, nakatakda namang ipalabas ang 10 pelikula sa Manila International Film Festival na gaganapin sa Hollywood, California, USA sa ika-29 ng Enero hanggang ika-2 ng Pebrero. Ilang tulog na lang at mapapanood na ang teleserye version ng hit series na Linlang. Sa Free TV na siya namang ikina-excite ng mga cast at viewers ito. Ang buong detalye ang hatid sa atin ni Amber Balidoy. Matapos ang matagumpay na hit series na Linlang na napanood sa iba't ibang panig ng mundo nitong nagdaang taon sa Prime Video, halo-halo ang naging emosyon ng mga cast member dahil sa success ng series at sa paparating na teleserye version nito na kanilang ibinahagi sa ginanap na Linlang Media Conference at Roundtable Discussion. I was surprised nung ginagawa natin ito. Ginawa namin siya not expecting it to be aired on a platform we're not familiar with. It worked. And I'm happy na hindi lang dito sa Pilipinas siya naging hit, hindi sa iba-ibang mga bansa. Sobra kaming unexpected yung itinakbo ng Linlang. Actually, nagulat din ako. Yung lahat ng fear ko nawala, and then I'm very thankful and na-acknowledge kami sa ibang bansa. Yung tulala, sabi ko, siya nga ba? Sabi ko, totoo ba talaga ito? O chika-chika lang tayo. Pero totoo daw. Kaya sabi ko, ay, ang ganda naman ang nangyari. Matatanda ang ginampanan ng aktres na si Kim Chiu ang karakter ni Juliana Luwalhati bilang isang cheating wife ng OFW na si Victor Luwalhati na ginampanan naman ng aktor na si Paulo Avellino. Kasama pa ang ibang nagsipagganap gaya ng nag-iisang Diamond Star, Maricel Soriano, JM De Guzman, Kayla Estrada, Ruby Ruiz, Heaven Peralejo at iba pang tanyag at baguhang artista. Ayon pa sa mga direktor ng serye, maliban sa mga nag-viral na scenes na siya ring binanggit ng cast, ay magiging kaabang-abang pa rin ito para sa mga viewers dahil sa mga never-before-seen na eksena. Roughly 60% of the original story nawala. hindi pa napapanood. Oh, wow! Bukod sa mga makapagbagbag damdaming pangyayari at kwento ng mga totoong tao, ay tinalakay din sa Linlang ang pagiging overseas Filipino worker o OFW, dahilan kaya ito'y lubos na tinangkilik ng mga manonood.
Kaya naman muling abangan ang linlang teleserye version mula sa direksyon ni FM Reyes at Jojo Sagin. Simula sa January 22 weekdays, 8:45 p.m. sa Kapamilya Channel on GSAT, Channel 22, Kapamilya Online Live, I1 TFC, TFC, A to Z at TV5. Amber Balidoy nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, nakumpiskang oil tanker na may lulang 18 Pinoy seafarers ligtas sa Iran. El Nino inaasahang mas titindi pa. AFP planong magtayo ng karagdagang 9 na pasilidad sa South China Sea. Piston at Manibela nagsagawa ng protesta laban sa PUVMP. Gastroenteritis outbreak idineklara sa Baguio City. Teleserye version ng hit series na din lang ipapalabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.